Ang batang mahilig sa tsokolate. May isang batang lalaki ang mahilig kumain ng matatamis. Kahit anong gawing pakiusap ng kanyang ina ay hindi niya ito sinusunod. Ayaw niyang tumigil at patuloy lamang siya sa pagkain ng tsokolate bawat oras. Labis na ang pag-aalala ng kanyang ina. Hindi niya alam kung sa paanong paraan niya mapapakiusapan ang anak. Pinag-isipang mabuti ng ina kung paano niya mapipigilan ang anak sa paghingi ng napakaraming matatamis na pagkain. Naisip niya na may isang dakilang lalaki na naninirahan sa kabilang nayon. Kilala siya ng nakararami dahil sa taglay nitong husay, sapagkat halos lahat ng may mga suliranin na nagtutungo sa kanya ay kanyang nasosolusyonan. Kaya napagpasyahan ng ina na dalhin ang kanyang anak sa dakilang lalaking iyon. At umaasa siya na mahihikayat nito ang bata na tumigil na sa pagkain ng matatamis sa lahat ng oras. Kinaumagahan ay nagtungo ang mag-ina sa kabilang nayon upang humingi ng tulong sa dakilang lalaki. At nakiusap ang ina. "Ginoo, maaari niyo po bang hikayatin ng aking anak na huminto na siya sa palagiang pagkain ng matatamis?" Sumagot ang dakilang lalaki. "Hindi ko pa kaya sa ngayon. Bumalik na lamang kayo pagkaraan ng isang buwan." Walang nagawa ang mag-ina kundi ang umalis na lamang at maghintay ng isang buwan. Makalipas ang isang buwan ay muli silang bumalik sa tahanan ng dakilang lalaki. At sa wakas ay magagawa na niyang tulungan ang bata na hikayatin itong tumigil sa pagkain ng matatamis. Masinsinang kinausap ng dakilang lalaki ang bata, habang ang ina ay matyagang naghihintay lamang sa labas at umaasa na mapapakiusapan nito ang anak. Mahusay na pinangaralan ng dakilang lalaki ang bata, at makalipas ang ilang sandali ay sinabi ng dakilang lalaki sa ina ng bata na, "Napayuhan ko na ang inyong anak, kaya simula ngayon ay ititigil na niya ang madalas na pagkain ng mga matatamis." Nagpasalamat ang mag-ina at umalis. At gayon nga ang nangyari, hindi na humingi ang bata ng tsokolate. Nagtataka ang kanyang ina sa kung paanong paraan nito nahikayat ang bata na tumigil sa pagkain ng matamis. Kaya kinaumagahan ay muli siyang nagtungo sa tahanan ng dakilang lalaki upang tanungin ito. "Ginoo, gusto ko lang po sanang malaman kung sa paanong paraan ninyo nahikayat ang aking anak na tumigil sa pagkain ng matatamis. Gayong halos lahat na ng pakiusap ay nagawa ko sa kanya, ngunit hindi siya sumusunod sa akin. Saka, bakit din po kinailangan pa naming maghintay ng isang buwan at bumalik dito bago nyo siya hikayatin? Samantalang magagawa nyo naman po palang pakiusapan siya ng ilang sandali lamang." Sumagot ang dakilang lalaki, "Sapagkat noong nakaraang buwan ako rin ay mahilig kumain ng matatamis. Paano ko papayuhan ang bata na huminto sa pagkain ng matatamis kung ako mismo ay hindi ko maiwasang kumain nito? Kaya bago ko hikayatin ang bata na sumunod sa akin, ay tinuruan ko muna ang aking sarili na tumigil sa pagkain ng matatamis para ako ay kanyang tularan." Napaisip ang ina ng bata at doon ay napagtanto niya sa sarili na kaya pala hindi siya sinusunod ng kanyang anak ay dahil siya mismo ay madalas nakikita ng bata na kumakain ng matatamis bawat oras.